Palakpakan po natin ang Panginoon. Let's give the Lord the best clap of praise. At pwede niyo po bang pakibati ang inyong katabi at pakisabing shalom, God bless you, peace be with you, may the Lord be with you, at purihin po ang Panginoon. Minsan pa nga po nating palakpakan ng Diyos na buhay. Let's give the Lord the best clap of praise. Purihin po ang Panginoon. Alam ko po na marami sa atin, we've been through a lot over the past week, but we thank the Lord for His goodness and for His grace at sa patuloy po na biyaya at habag ng Panginoon sa atin. At tayo po ay narito po at merong buhay at kalakasan sa biyaya at habag po ng Panginoon. At siguro po pwede po ba nating sabay-sabay ho nating sabihin itong mga salita na to. Sabihin po natin, as we confess these three things, sabihin po natin, I take refuge in the Triune God. Sabihin natin, I take refuge in the Triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. I take refuge in the teachings of the Bible and sound doctrines. And lastly, I take refuge in the church, the community of believers. Bakit po, ba't kinakailangan po pong bigyan kayo ng ganitong klaseng statement, ano? Alam niyo po, over past few days po, maaring hindi ho alam ng marami sa atin, pero dun ho sa mga nag-aaral po at sa kakaraniwan yung mga nasa ministry ng tinatawag na apologetics, yung mga nag-aaral po ng pagtuturo po ng Biblia, meron pong isang Bible teacher, pastor, theologian, ang nahulog na naman po sa isang kontrobersiya. At kuminsan nakakalungkot isipin na yung mga mighty men ng Lord ang tinutumba ng kaaway. Kaya napakahalaga ho talaga ng isang Kristiyano ay manganlong sa Panginoon. That we take refuge in God. We also need to take refuge in what we call sound biblical doctrines. Meron nga po ako nabasang komento, sabi pong gano'n dun sa nahulog po sa kasalanan na pastor na yon, sabi gano'n, Peter erred but not in doctrine. Parang sabi gano'n, nagkamali si Pedro sa ugali pero hindi sa doktrina. Pero hindi rin pwedeng okay ka sa doktrina, masama naman ang ugali mo. Kasi dapat pareho yun. Maayos ang pagtuturo mo ng salita ng Diyos at bilang Kristiyano, bilang mangangaral, dapat namumuhay ka rin ng matuwid sa harapan ng Panginoon. Kuminsan kasi, mahusay magturo pero hindi sa pamumuhay. Kaya nangyayari, sasabihin ganon, do as I preach, but don't do as I live. Yun ang pamumuhay ng ibang mangangaral eh. Gawin niyo yung tinuturo ko, huwag niyo lang gagawin yung ginagawa ko. Yan ang masama. So, at pangatlo po, napakahalaga po, I take refuge in the church, the community of believers. Ewan ko po kung kayo po ay nagbabasa po ng ating FB page ng CJLS, mapapansin po ninyo na meron pong nagpo-post na po tayo ng mga reflections, yung mga pwede nyong basahin. Bakit po? Napakahalaga po na napapaalalahanan po tayo, lalo po sa panahon pong ito. And if you've done your reading, meron po doon 9 marks of a safe church, no? At gusto po natin na sa biyaya ng Panginoon, ng ating maliit na komunidad, di man tayo ganun kalaki, masumpungan tayo ng Panginoon na ayos at na napapamahalaan at na napangungunahan ng may kaayusan. So purihin po ang Panginoon. So tayo po ngayon ay dadako na po sa gagawin po nating pag-aaral ng salita ng Diyos. Kapag halimbawa po, nagpa-survey tayo dito ngayon sa church, who would be the greatest Bible character na pwede ho ninyong ibigay? Sino kaya ang papasok sa sabihin na nating top 5 survey? No? Pag nagpa-survey kaya tayo, sino kaya yung top 5 na greatest Bible character na pwedeng lumabas? Hindi pa po ako nagpapa-survey at hindi po ako tumingin ng mga datos. Pero palagay ko, pag pinag-usapan, papasok siguro doon si Moses as one of the top 5 greatest, no? Palagay ko, papasok din si Pablo. Yan, palagay ko, pa naman, ang daming sinulat niyan eh. Pasok din kaya si Abraham?
Malamang, pasok yan kasi yan ang ama ng ating pananampalataya. Sino pa ba? Si Peter kaya papasok sa top 3? Posible. Kasi pag binasa nyo gospel, hindi pwedeng walang entrada si Apostol Pedro eh. At sino ho yung panglima? Pero pag nakakatawa, na kung sino-sino pangalan na mababanggit, pero hindi nabanggit si Jesus. Pero kung titingnan po natin, may kanya-kanya tayong bet. Who do we think is the greatest as far as the Bible is concerned? So umaga pong ito, makibukas po kayo sa akin, sa aklat po ng Mateo, Matthew chapter 11 verses 1 up to 15. At ang ating pong pag-aaral ay mababasa din po natin sa kaparallel niyang narrative in the book of Luke chapter 7 verses 18 up to 35. Medyo mahaba-habang basahan po yung Matthew chapter 11 verses 1 up to 15, pero subukan po nating unawain at intindihin ang nakasulat po dito. Ito po ang ating mababasa. Ang mga isinugo ni Juan na tagapagbautismo. Pagkatapos ng mga tagubiling ito sa kanyang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Nakabilanggo na noon si Juan na tagapagbautismo, nabalitaan niya ang mga ginagawa ni Kristo, kaya't nagsugo siya ng ilang mga alagad. Ngayon, ipapapansin ko po sa inyo, hindi lamang po ang Panginoong Jesucristo ang may alagad. Maging si Juan na tagapagbautismo ay meron ding mga alagad. At that is actually a common practice din. Kapag meron pong tagapagturo, may tagasunod, may alagad. Kaya ang sabi niya po dito sa kanya mga alagad, pumunta nga kayo anya doon kay Jesus upang itanong, kayo po ba ang ipinangakong darating o maghihintay pa kami ng iba? So nag-check si John the Baptist. Tuloy po natin. Dumating siguro yung mga disipulo at ito, naging sagot disipulo ni Juan at sumagot si Jesus. Bumalik kayo kay Juan at sabihin niyo sa kanya ang inyong naririnig at nakikita. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay at ipinapangaral sa mahihirap ang magandang balita. Pinagpala ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Nang paalis na mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. Bakit kayo nagpunta sa ilang? Ano ang nais ninyong makita? Isa bang tambo na hinihipan ng hangin? Bakit kayo pumunta sa ilang para makita ang isang taong may mamahaling kasuotan? Ang mga nagdaramit ng ganyan ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ba ang nais ninyong makita? Isang propeta? Oo, siya'y propeta. At sinasabi ko sa inyo, siya'y higit pa sa isang propeta. Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatang, ipadadala ko ang aking sugo na mauuna sa iyo, ihahanda niya ang iyong daraanan. Verse 11, tandaan ninyo, higit na dakila si Juan na tagapagbautismo kaysa sino mang isinilang sa daigdig. Ngunit, ang pinakahamak sa kaharian ng langit ay mas dakila kaysa sa kanya. Naintindihan po ba natin yan, Mula nang mangaral si Juan, na tagapagbautismo hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay sapilitang pinapasok ng mga taong mararahas. Sapagkat hanggang sa dumating si Juan, ang mga propeta at ang kautusan ang siyang nagpahayag tungkol sa kaharian ng langit. Kung naniniwala kayo sa pahayag na ito, si Juan na nga ang Elias na ipinangakong darating. Makinig ang may pandinig. Sanili po tayo yung mukha at pumikit. Dakila at makapangyarihang Diyos, itinataas po namin sa inyo ang gagawin po naming pag-aaral ng inyo pong mga salita. Ako po, Panginoon, na inyong abang lingkod ay nakikiusap, dumadalangin, na kayo po, Panginoon, ang patuloy na panghawakan po ninyo, Panginoon, ang aking buo pong pagkatao. Nang sa gayon, Panginoon, ang aking pong masasabi ay ayon lamang sa iyong katwiran at sa iyong kalooban. And we pray, Heavenly Father,
in the name of your Son, Jesus Christ, that you would send forth your Holy Spirit in the midst of your people. Lord, Holy Spirit, we welcome you in this place. Move in your own special way. And as we come together, sa aming pong pagkakatipon, sa gagawin po naming pag-aaral ng inyong salita, dalangin po namin na kayo pong kumilos sa aming kalagitnaan, kayo pong patuloy na mapapurihan, at ang inyong mga salita na lumikha sa mundo mula sa kawalan, ang siyang salita rin, Panginoon, na magbago sa aming kaisipan, mag-ayos ng aming pagkatao, hubugin kami upang maging katulad ni Kristo. Let your very words, Lord, change and transform us, Lord, to become the people you want us to become, according to the image and likeness of your Son, Jesus Christ. And so, Lord, marami pong salamat, at hindi lamang po dito sa CJLS, kundi maging sa lahat po, Panginoon, ng nakatunghay, maging sa pamamagitan ng FB Live broadcast, Lord, we are praying that even they, Lord, bless them and touch them by the power of your words. We give you all the glory, we give you all the honor, praises, and thanksgiving. In Jesus' mighty name we pray, and everybody say, Amen and Amen. Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? Let's give the Lord the best clap of praise. Dito po sa ating binasa, sa aklat po ng Matthew chapter 11 verses 1 up to 15, nakita po natin dito na si John the Baptist, si Juan na tagapagbautismo, noong mga pagkakataon na yon ay nakakulong na. At bakit po nakakulong si Juan na tagapagbautismo? Dahil siya po ay nangangaral ng katotohanan. Gusto ko lamang din pong ipaalam po sa inyo na ang totoo niyan, meron po akong nakareserbang sermon, and my sermon is all about the works of the prophets, no? Siguro yun minsan ang hindi natin masyadong naintindihan. Ano nga ba ang gampanin ng mga propeta? At meron pa ba mga propeta sa ating panahon? Pero mapapansin po ninyo, tinawag po dito si John the Baptist bilang isang propeta. At hindi lamang basta ordinaryong propeta, no? And what is the work of the prophet? The prophet serves as God's spokesman. At ipapapansin ko po sa inyo, walang propeta ang kakampi ng hari. Dahil ang propeta, laging itinatama ang pagkakamali ng mga nasa may kapangyarihan. They are the spokesperson of God. And so that is also the duty of the church. Kaya gusto ko ipapansin po sa inyo mga magulang at mga kapatid, hindi ho pwede na ang simbahang Kristiyano, kung totoo, ay nakaupo lang at nakatameme at walang gagawin. Dahil ang mga tunay na Kristiyano ay magsasalita laban sa kamalian. That is the work of the prophet. And actually, we read na kaya ho ipinabilanggo si Juan Bautista ay dahil yung nakaupo noon na pinuno ay nakikipag-affair doon sa asawa ng kanyang kapatid. So nakita po natin dito, kakaibang klaseng affair. Yung affair nung nakaupo ng pinuno noon, because no less than the wife of his brother ang kanyang kinakasama. And so, John the Baptist was speaking hard against that. That is wrong. At hindi nyo pwedeng sabihin tama yon kahit saan angulo tingnan. Tama po ba? Kaya yung mga propeta, wala hong propetang kakampi ng hari. At ipapapansin ko din po sa inyo, no, dun sa lumang tipan, nang si Haring David ay nagkasala din ng pangangalo niya, kinuha niya si Bathsheba na asawa ni Uriah. Sino ang nagsalita kay Haring David? Isang propeta ng pangalan ay si propeta Nathan. At ang sabi pong gano'n, nagsalita si Nathan sa kanya sa pamamagitan ng isang talinhaga. So the job of the prophet always is to remind God's people of God's word. Are you with me? Pumalakpak nga lahat na inaantok? Ay, gising nga. O yan. Palakpakan nga natin ng Panginoon. Yung malakas sa palakpak sa Panginoon to the Lord of Lords and to the King of Kings. Sabi nga natin malakas, the prophet is God's spokesman. Alam nyo, hindi pwede yung mananahimik ang isang propeta sa gitna ng kamalian. And that is also the work of the church. Sabihin nyo, part of the calling of the church
is prophetic. Ang ibig sabihin ng prophetic, the church should sound the word of God. So nakita po natin dito, yun ang dahilan kung bakit nakabilanggo si Juan na tagapagbautismo. Pero meron siyang agenda. Ang kanyang concern ay, nakakulong ako dito, pero merong isang tagapagturo na ang pangalan ay Jesus, na actually pinsan niya. At itong pinsan ko na to ay actually gumagawa ng himala. Ang kanyang tanong ay, kayo po ba yung ipinangakong darating? O maghihintay pa kami ng iba? Sapagkat sila nung mga panahon na yon ay naghihintay ng pagdating ng tagapagligtas, ang Messiah. At nakita po natin na naging sagot ng Panginoong Jesucristo at nakita po natin na paano po ipinakilala ng Panginoong Jesucristo ito si John the Baptist. In Matthew chapter 11 verse 9, what did Jesus say? Ano nga ba ang nais ninyong makita? Ang inyong hinahanap ay hindi lang basta ordinaryong propeta. Siya ay isang propeta at higit pa sa kahit sinong propeta. We see na iba yung standing ni John the Baptist. And so for this morning, we begin to understand even Jesus calls John the Baptist great. Are you with me? Kanina ko sana, kung nag-call to worship po ako, actually meron akong introduction dyan. If you're going to read Luke chapter 8, that's the parallel verse, no? Tinawag po doon si John the Baptist ni Jesus Christ as great before God. So we begin to see Jesus affirms John the Baptist as a great prophet. So ngayon, alam niyo po ba na parang meron lamang dadalawang nilalang sa Biblia ang binansagan ng papuri ng Diyos. Una ho ay si Job. Si Job, nung sinabi ng Panginoon kay Satanas, nakikita mo ba yung lingkod ko na si Job? Walang matuwid katulad niya. Ipinagmamalaki ng Diyos si Job. At sa New Testament, ang isa sa pinagmamalaki, no less than the Lord Jesus Christ, is no other than John the Baptist. Ang tanong ko nga sana sa call to worship sana kanina is that, who is great before the Lord? Kayo kaya, pag maalala kaya ng Panginoon kayo, ang sasabihin din kaya ng Ama sa langit ay, oo, matino yun. Oo, ipagmamalaki ko yan. O pwede kayang sabihin ni Jesus Christ, yeah, He's great. Because we can be great before people, but are we great before God? And I think John the Baptist tells us the story that even Jesus claims that He is great. Kaya sa umaga pong ito, ang pamagat po ng aking sermon ay pinamagatan ko pong, who is the greatest? And when we are being asked of who is the greatest, how would we say that we are the greatest? And our greatness, even when we are least in God's kingdom. So nakita po natin, nabasa po natin dito, sinabi din po ng Panginoong Jesucristo, na sinabi niya na ang pinakadakila daw sa lahat. Sabi niya dito sa verse 11, tandaan ninyo, higit na dakila si Juan na tagapagbautismo kaysa sino mang isinilang sa daigdig. Pero tingnan po ninyo kahit na dakila na si Juan Bautista, sino pang mas dadakila sa kanya? Basa mga kapatid, ngunit ang pinakahamak sa kaharian ng langit ay mas dakila kaysa sa kanya. So ibig sabihin, may mas humigit pa kay kanino? Juan Bautista. So ang tanong, sino nga yung itong pinakahamak sa kaharian ng langit? Interesado po ba kayo? Do you find the topic, the sermon, quite interesting? Kaya po ako nahirapan maggawa ng sermon kasi New Testament yan eh. Pag New Testament, hirap talaga ako. Tignan mo natin to. Unang-una, nakita po natin na sinabi ng Panginoong Jesucristo, no less than the Lord Jesus Christ, established the greatness of John the Baptist. Amen? Sabihin natin, Jesus affirmed John the Baptist to be the greatest. Amen? Nakasulat naman dyan eh. Tandaan ninyo, higit na dakila si Juan na tagapagbautismo kaysa sino mang isinilang sa daigdig. Pero merong mas humigit sa kanya. Sino daw yung humigit sa kanya? Yung pinakahamak sa kaharian ng langit ay mas dakila kaysa sa kanya. Sabi ko nga sa inyo, sa Luke chapter 7 verse 28, mababasa po natin, sinasabi ko sa inyo, wala pang isinilang na mas dakila kaysa kanya. Ngunit mas dakila kay Juan
ang pinakamababa sa kaharian ng Diyos. So ibig sabihin, great si John the Baptist, but there is someone greater than he is. And very interesting, the one who is greater than John the Baptist is the least in the kingdom of God. Minsan, yan ang prinsipyo ng Biblia eh. Gusto mong maging pinakauna, dapat kang maging huli. Gusto mong tumanggap, dapat kang magbigay. Gusto mong mabuhay, dapat kang mamatay. Di ba po? Yun ang prinsipyo. Kaya ang sabi po dito, yung pinakadakila daw ang pinakamababa pa sa kaharian ng Diyos. Now, gusto ko muna pong tingnan po natin. And again, we're doing a bit of an expository sermon this morning. Why then was John considered great? Bakit great si John? Ito, tanong, meron na ba sa inyo nag-aral ng buhay ni Juan Bautista? Maliban sa alam nyo na pinsan siya ng Panginoong Jesucristo? What made John so great? Unang-una, if we're going to look at John, Jesus himself said that John was no ordinary prophet. So kung si Jesus mismo nagsabi na hindi ka ordinaryong propeta, hindi ka nga ordinaryong propeta. Ano sabi niya sa Matthew chapter 11 verse 9? Ano anya ang hinahanap ninyo, no? Sabi niya dito, ang hinahanap ba ninyo ay isang nagsusot ng marangyang kasuotan? Ano sabi niya? Bakit kayo pumunta sa ilang? Para makita ang isang taong may mamahaling kasuotan? Ang mga nagdaramit ng ganyan ay nasa palasyo ng mga hari. Ano bang nais niyo makita? Ano ba ang itsura ni John the Baptist? Di ba sabi po doon, ang suot niya, yung balat ng kamelyo, tapos ang kinakain niya ay balang, locust, and honey. And he lived in the wilderness. And yet, despite of his unusual look, people are drawn to him because he was no ordinary prophet. And as a matter of fact, he was also baptizing people at nagkakaroon na siya ng mga tagasunod. May mga alagad na po itong si John the Baptist. At ano sabi ni Jesus? Ibang klaseng propeta ito. Bakit? Dahil ang pagkapropeta na to, humigit pa sa pagkapropeta nino. Sinong pinakadakilang propeta nung panahon nila? Walang iba kundi si Moses. But Jesus was saying that John the Baptist was greater than Moses. Now let's continue. Why was he considered great, no? Ikalawa, John was considered great because aside from Jesus, John was also the only one whose birth was foretold in the Old Testament. Maliban kay Jesus, di ba si Jesus sa lumang tipan pa lang, marami ng propesiya tungkol sa kanya? Si John lang ang isa sa mga Bible characters na meron ng kapahayagan doon pa lang sa lumang tipan. So hindi pa ipinapanganak si John, meron na kaagad na kapahayagan tungkol sa kanya. At kapag binasa niyo yung Luke chapter 1, mababasa niyo doon kung paano ipinahayag, kung paano ipinanganak itong si John. Si John ay pinsan ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, tingnan po natin dito. Sabi po dito, sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Sabi ni Jesus, si Juan daw ang tinutukoy ng kasulatan na ipadadala ko ang aking sugo na mauna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. So, John the Baptist, his life was already foretold even in the Old Testament. So, tingnan pa po natin yung mga talata. Pag binasa niyo yung Malakay chapter 3 verse 1, sinabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. Sino yung who prepared the way for the coming of the Messiah? It was John the Baptist. And even before he was born, his task was already prophesied. At si Yahweh na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo, darating ang pinakihihintay niyong sugo at ipahayag ang aking tipan. Pag binasa natin Malakay chapter 4 verse 5, ngunit bago dumating ang kakilakilabot na araw ni Yahweh, sino daw ang isusugo? Si Propeta Elias. Di ba binasa natin sa last part ng Matthew, na siya daw si Elias na isusugo bago dumating ang tagapagligtas. Muling magkakasundo ang ama at ang mga anak, kung hindi mapipilitan akong magtungo riyan at ganap na wasakin ng inyong bayan. And lastly, we read from Isaiah chapter 40, ganito ang isinisigaw ng isang tinig. Ito yung mensahe niya, di ba? Ihanda ninyo ang daraanan ni Yahweh sa ilang.
Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran sa ilang. Tambakan ng mga libis, patagi ng mga burol at bundok, at pantayin ng mga baku-bakong daan. Mahahayag ang kaluwalhatian ni Yahweh at makikita ito ng lahat ng tao. Si Yahweh mismo ang nagsabi nito. Bago dumating si Jesus Christ, bago nagsimula yung ministeryo ng Panginoong Jesucristo, sino yung unang pinadala na? Walang iba kundi si John the Baptist. So we begin to see that aside from Jesus, John was only the second person whose birth has already been foretold in the Old Testament. Meron ba sa inyo hindi pa pinapanganak? Nakatalaga na kagad yung pangalan? Di ba wala? Pag merong ganun, medyo kakaiba ka. Pero nakita po natin dito, John was that great. And then we read in Luke chapter 7 verse 27, sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Ano daw ang sinasabi tungkol sa kanya? Narito, ipinapadala ko ang aking sugo na mauuna sa iyo upang ihanda ang iyong daraanan. Are you with me? Can we give the Lord the best clap of praise? Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? Ano ang nakita niyo po dito? Hindi nagsisinungaling ang salita ng Diyos. Kapag sinabi ng salita ng Diyos, natutupad, nangyayari. So we begin to see that John is great because beforehand, God has prepared him even before the beginning of time. Bago pa man siya ipanganak. And thirdly, John is considered great not that because he was no ordinary prophet and John was foretold in the Old Testament. John was also great because John was the only prophet who introduced the Messiah, and he did not only introduce the Messiah, he baptized the Messiah. Amen? Ngayon, kung titingnan po ninyo, kung ang sasabihin nyo, great si Moses dahil tinanggap niya yung kautusan, at great din si Moses dahil siya lang yung nakakita ng likuran ng Panginoon, ay mas great naman talaga itong si John the Baptist because he saw the Son of God in flesh. Nakita niya mismo yung anak ng Diyos na nagkatawang tao. At hindi niya lang nakita, binautismuhan niya pa. At nung binautismuhan niya, ano po nangyari? Di ho ba't doon sa Matthew chapter 3, verses 13 up to 17, kung babasahin niyo dyan, bumukas yung langit, bumaba ang banal na spirito na naog kay Jesus na binabautismuhan sa ilog Jordan. At anong sabi ng tinig? Ito ang aking bugtong na anak na kinalulugdan kong lubos. This is my begotten Son in whom I am well pleased. And so we begin to see that of all the prophets, John alone saw the Messiah up close, and John ushered in the kingdom of God. In short, the greatness of John being born among women is that he was great because of his closeness to the Lord Jesus Christ. Amen? Hindi naging dakila si Juan dahil sa dakila siya. Ano ang nagpadakila kay Juan? Dahil sa kanyang kalapitan sa Panginoong Jesucristo. Dahil tatandaan natin, hiwalay at kawalay kay Jesus, wala tayong magagawa. Doon pa lang, yun pa lang unang point, malaki na kagad yung point nun eh. Kasi kahit ano pang husay mo, kahit ano pang galing mo, kahit ano pang yaman mo, kahit ano pang katayuan mo sa buhay, kung wala sa iyo si Jesus, ano ang totoo? Wala ka. Dahil hiwalay at kawalay kay Jesus, wala tayong magagawa. Sabi niyo nga sa katabi niyo, kapatid, naging dakila si Juan dahil kay? Anong sagot? Ano? Dahil kay? Tibuloy? Ay, naku, in Jesus' name. Naging dakila dahil kay? Sara Duterte, in Jesus' name. Hindi ho. Naging dakila dahil kay? Jesus. Our greatness is not because of our affiliation. Our greatness is not because we are rich. Our greatness is because of the Lord Jesus Christ. Palakpakan nga po natin ang Panginoon yung malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Kaya nakita niyo mga magulang at mga kapatid, wala ho kayong sinabi pag wala talaga si Kristo sa buhay po ninyo. Kaya nakita po natin dito the greatness of the Apostle John, the greatness of John the Baptist
wasn't nearly in his personality or his function. The greatness of John the Baptist was his affiliation with the Lord Jesus Christ. Because without the Lord Jesus Christ, we are nothing. Wala po tayo kung wala ang Panginoong Jesucristo. Now, bakit ngayon, ito yung tinatawag nating conflict of interest John was considered greatest by the Lord Jesus Christ, no less than the Lord Jesus Christ. But we see that there is someone greater than John. At anong sabi po ng Panginoong Jesucristo? The least in God's kingdom will be greater than John. So ibig sabihin, in-affirm na ni Jesus, ang pinakadakila ay si Juan na tagapagbautismo. Pero sabi niya ganon, meron pang mas dadakila kay Juan Bautista. Pero bakit ba naging lesser? What made John the Baptist lesser? Gusto niyo malaman kung bakit? O ayaw niyo na? Nag-almusal ba kayo ngayong araw na to? Okay ba kayo? Sister Ruby, nung nagutom ka gabi, sabi nga, nagutom na ako, nag-hypo na ako. Nag-hypo din ba kayo? Bakit parang wala kayong enerhiya? Gising pa ba kayo? Pakitapik nyo nga lang yung katabi. Gising! Yan ang Alam nga, pag nandito kayo sa harapan sa pulpito at nakikita, ang gaganda yung tingnan. Oo. May mga ganyan. Pero yung nakakatuwa, lumalaban. Kapit lang. Oo. Yun talaga, kapit lang. Matatapos din to. Oo. Meron yung talagang kikindat-kindat. Akala ko inikindatan ako Inaantok na pala. Pwede kaya, alam niyo kung bakit ko rin pinapapalakpak? Para magising-gising kayo. Sabi ko sa inyo ayokong mawala yung mana ng buhay na walang hanggan. Kasi yung driver na kaskasero, mas maraming na born again sa loob ng kanyang jeep. May ibang mga pastor, ang galing magpatulog sa kongregasyon. So, nagising na lang, amen na. Wala na tutunan sa turo kasi nakatulog na. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Let's give the Lord the best clap of praise. Amen. O tingnan natin, bakit si John was considered lesser? What made him lesser in God's kingdom? Kasi may naging problema din siya Alam niyo kung bakit? Ito naman nakakapagtaka, no? Siya ay kinonsider ni Jesus na dakilang propeta. Yung kanyang kapanganakan, isang himala. Pag binasa po niyo yung Luke chapter 1, ang kanyang tatay ay saserdote, si Zacarias. Nag-offering si Zacarias, hindi na natin papakita kasi nandun sa first part Si Zacarias nag-offering. Ano sabi? Nagpakita ang anghel kay Zacarias. At ang sabing ganon, yung asawa mo, si Elizabeth, kahit baog, manganganak yan. At ano nangyari? Dahil sa hindi naniwala si Zacarias, habang ipinagbubuntis si Juan Bautista, hindi siya makapagsalita. He wasn't able to speak. He was only able to speak on the day that the child was born, and then people were asking what will be the name of the child. Doon lang siya nakapagsalita, Juan. So nakita po ninyo, himala, maging ang kanyang kapanganakan. So we begin to see he's really great. But despite of all of the miracles that surrounds the life of John the Baptist, meron siyang flaws. Alam niyo kung bakit? Hindi niya pa rin ganap na kilala si Jesus. Di ba nakakalungkot yun? So nakita po ninyo, himala, maging ang kanyang kapanganakan. So we begin to see he's really great. But despite of all of the miracles that surrounds the life of John the Baptist, meron siyang flaws. Alam niyo kung bakit? Hindi niya pa rin ganap na kilala si Jesus. Di ba nakakalungkot yun? Alam niyo kung ano mabigat sa sakit na diabetes? By the way, hindi naman ako na yan sabihin diabetic na ako. Ako bilang diabetic, there is plenty of sugar in the body, but the body cannot use the sugar. So you have poverty in the midst of plenty. Dami-daming blood sugar. Kaya nga pag nagpatak ka ng dugo dyan, lalanggamin. Kasi yung dugo mo, puro na sweet talaga ako actually. Yan na naman tayo Sister Julie. Yun ang nakalulungkot sa diabetes.
Narinig nyo rin yung kwento, yung water, water everywhere but not a drop to spare. Yung nasa gitna ka ng karagatan, tubig lahat yan. Uhaw na uhaw ka, pero hindi mo pwedeng inumin. Mamamatay ka. Si John the Baptist and many of the prophets of old, they were surrounded by the very overwhelming presence of God. But despite of such reality, they always don't identify God. At yun din ang problema kay John the Baptist. Tingnan nyo dito, pinsan niya na, gumagawa na ng kutakot-takot na himala, tas tinanong niya pa, ikaw na ba? Naninigurado pa. Ang sabi niya dito, pagkatapos ng mga tagubiling ito sa kanyang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Nakabilanggo na noon si Juan na tagapagbautismo, nabalitaan niya ang mga ginagawa ni Kristo, kaya't nagsugo siya ng ilang mga alagad upang itanong, kayo po ba ang pinangakong darating o maghihintay pa kami? Anong naging sagot ni Jesus Christ? Di ba indirectly sabi niya ganon? Anong nakikita niyo mga alagad ni Juan? Ang mga bingi ay nakaririnig, ang mga bulag ay nakakakita, ang mga ketong ay gumagaling, lumilinis, at ang mga patay na bubuhay. Ano pang gusto mong patunay? Meron pa bang hihigit doon? Pero despite of the fact that he has been hearing all of the great things that Jesus was doing, John was still unsure of who Jesus was. Amen? And that gives us another point. The next point is this. When you don't know Jesus Christ, whatever your status in life may be, you will still be less. Dahil ang totoong nakapagbibigay lang talaga ng value sa buhay natin ay walang iba kundi si Jesus. Amen? Yun nga nakapagtataka eh. Kung minsan, yun din ang nakapagtataka kung bakit maraming mga pastor, araw-gabi wala nang ginawa kundi magbasa ng Biblia, mag-aral kuno. Alam ang doktrina, alam ang Hebrew, alam ang Greek, ang gagaling pa mga expositor. Pero pagdating sa buhay na kabanalan, bumabagsak pa. Bakit? Kasi posibleng kilala mo, pero hindi mo naman talaga kinikilala. Totoo? Ganon din ang nangyari dito kay John. Despite of all of the miracles that he sees being done by the Lord Jesus Christ, he's still asking, who are you? Kasi Jesus Christ, di ba, laging tanong niya sa mga disipulo niya, sino ba ako? Anong sabi ng mga tao tungkol sa akin? Sabi po ng iba, kayo daw po ay propeta. Sabi po ng iba, tagapagturo kayo. Anong buwelta ni Jesus Christ sa mga disipulo? Kayo, sino ba kayo? Sino ba ako sa inyo? Kaya napakahalaga na kilala natin si Kristo. Amen po ba? Kaya nakita nyo, great na si John, pero bumaba pa yung standing niya. Because if you do not know the Lord, you don't matter. Sorry. You may have all of the riches of this world. You may also have all the power that you want. But that doesn't make you great in the sight of the Lord. Only Jesus makes a difference in this world. Sorry to say, at maging kayo na mga nanonood ngayon sa pamamagitan ng FB Live broadcast natin, kahit ano pa ang estado mo sa buhay, kung wala kang pagkakilala kay Kristo at hindi mo kilala si Kristo, walang halaga ang iyong buhay. Dahil si Kristo lang ang nakapagbibigay ng halaga sa buhay natin. Amen po ba? Can we give the Lord the best clap of praise? Palakpakan po natin ang Panginoon. Now, patapos na po ako. Nakita po ninyo, you've seen how great John was. But we also begin to see what makes a person less in the sight of God. What gives value to our humanity is not who we are, what we do, what is our status in life, how rich are we, how eloquent do we speak. No, none of this. None of these things, wala ito nagbigay sa atin ng halaga. Bakit English na naman? Ang nagbibigay lang ng halaga sa atin ay ang Panginoong Hesukristo. Period. Amen? Meron nga tayong isang kapatid sa Makati. Pero nalipat na sila sa Santa Ana. One time, merong demolition dun sa lugar nila. Meron siyang maliit na tindahan. Meron siyang maliit na pwesto ng lutong ulam na kinukuha niya ng konti niyang pinagkakakitaan. Yung city government ng Manila, gusto lahat ng mga nagninegosyo, dapat may business permit. Siya, maliit lang naman.
Nagtitinda na nga lang doon sa may harapan ng bahay niya. E di ngayon, doon sa kahabaan ng hilera nila, lahat ng mga nagtitinda-tinda, kinukumpiska ng city government yung demolition nga, gano'n eh. E nung kinukuha na yung paninda niya, sabi gano'n, no! Sabi niya gano'n, wag niyo, hindi pala, walang no, ako lang yung no. Wag niyo akong kunin. Wag ho. At tapos sabi gano'n, bakit ho ba? May kakilala ho ba kayo sa City Hall? May backer ho ba kayo doon? Para hindi namin kunin yung mga paninda nyo. Sabi nga, may kakilala ako. Baka sino ho ba kakilala nyo? Ako ang lingkod ng kataas-taasang Diyos. Lingkod ako ni Jesus. Huwag niyong kunin yung paninda ko. Kinuha ba o hindi? Siguro natakot. Hindi nga kinuha. Totoong patotoo yun. Hindi ginalaw yung kanyang paninda. Sige ho, ipasok nyo na lang ho. Narinig yung pangalan ni Jesus eh. Talaga namang nagkakaroon lang tayo ng halaga sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, whether we like it or not. Sino sa inyo yung pag nananaginip, yung nababangungot, kahit na binabangungot, di ba? Kahit binabangungot kayo, mabanggit nyo na yung pangalan ni Jesus, tanggal yung bangungot. Totoo, hindi. Meron pa kasi yung nananalangin, magising lang ako dito, Lord, hindi ako matutulog. Meron ganon, di ba? Pero ginigising pa rin kayo ng Lord. At nakwento ko sa inyo, ayan kayo gusto nyo, kwento eh. Minsan, ako nasa kolehiyo pa ako, wala na kasi ngayon yung mga minibus, Kuya Ray, na bumabiyahe pa Manila, yung tawag nila, yung mga flying coffin, yung mga talagang kaskasero. Naikwento ko na sa inyo ito eh. Di nagmamadali yung driver, yung maliliit na bus yata, galing Garay at Angatso, na parang talagang pirma na lang ni kamatay ng kulang eh. Pero gusto ko dun sumasakay kasi kaskasero nga yung driver. Dumaandar kami dyan sa may kahabaan ng NLEX. Siguro sa kamamadali at traffic, dun sa side, dun sa rough road, dumaan. Pagdaan dun, sunabugan kami ng gulong. Boom! Sumabog. Alam mo kung sinong Kristiyano. Hindi eh. Santa Tecla, Santa Maria, Santa Clara, lahat ng gano'n, tinawag na lahat. Merong iba, in Jesus' name. Ay, born again. Ako tanongin niyo kung anong sinabi ko, in Jesus' name naman. Kasi ang totoo nyo, lalabas at lalabas talaga yung pinananampalatayanan nyo sa oras ng kagipitan. At yun ang totoo. Ang nakapagbibigay lang ng halaga sa atin, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Ngayon, who then is considered humblest? Well, let me tell you this. Those who are in the kingdom of God are believers. Yung mga mananampalataya. Kaya kahit ikaw ay isang hamak na mananampalataya, madadaig mo pa rin si Juan Bautista. Paano? Why is the humblest Christian greater than John? We are greater than John because number one, we as the humblest Christians, we know Christ. Amen? At nakita po natin kanina, na bagaman ho si Juan na tagapagbautismo ay kinikilala ng dakila sa lahat. Pero nagkuli siya eh. Nagtanong siya eh. Ikaw na ba hinihintay namin o may hihintayin pang iba? Maging siya ay nagduda. Pero tayo bilang mga tunay na mananampalataya, tayo ay kinikilalang dakila kasi sa gitna ng lahat ng ito, kilala natin si Jesus. At hindi natin siya pinag-aalinlanganan. Amen po ba? Kaya yung sinabi sa Psalms chapter 23, that ye do I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Bakit? Dahil kilala natin kung sino ang kasama natin sa buhay na ito. Amen po ba? Humanap kayo ng Kristiyanong matatag. Hindi yan matatag dahil aral sa doktrina. Hindi yan matatag dahil nag-aral sa seminaryo. Tumatag yan dahil buo ang pananampalataya kay Kristo. Amen? Nakita niyo yung senaryo doon sa bangka na sinasakyan nila? Ano tanong ng mga disipulo sa kanya? Hindi ba niyo alintana? Nalulubog na tayo? Siguro sabing gano'n kung ipaparaphrase ko yan, eme-eme ka naman Jesus, tulog-tulog ka pa dyan, lulubog na tayo. Pero alam nyo, palagay ko, hindi, kung ako ngayon, ay sasakay dun sa bangka. At alam kong si Jesus ang kasama, lumindol na, bumagyo, bumaha na ng lava, hindi ako matatakot. Dahil ang alam ko, kasama ko, ang anak ng Diyos.
Amen? Kaya lang yung problema ng mga disipulo noon, hindi pa nila tiyak na kilala kung sino si Jesus. Kaya ang eme-eme nila sabi ng gano'n, hindi mo ba alintana, lulubog na kami? Pero ngayon, kung alam lang nila kung sino si Jesus, kahit pabuhawi ang dumating sa kanila, makasagupa man nila ang kamatayan, wala silang dapat ikatakot. Bakit? Kasama nila ang nag-iisang bugtong na anak ng Diyos. Kaya kahit anong daanan nyo sa buhay na ito, basta kasama nyo ang Panginoon, huwag kayong matatakot. At yun ang nagpapadakila maging sa pinakaabang Kristiyano. Dahil kasama natin si Kristo. Amen po ba? O Wayne, pasensya na, gagawin kita example. Hindi ho madali mag-take ng bar exam. Pero bakit nakakayanan? Sa biyaya lang ng Diyos. Amen po ba? Marami sa inyo mga may pinagdadaanan. Hindi na ako mahiyang sabihin to. At sasabihin ko sa inyo, ipanalangin niyo po ang nanay ko. Meron po siyang iniinda ngayon na karamdaman. Pero kahit na po ang sabi ng mga doktor, hindi maganda, wala po kaming agam-agam. Bakit? Ang pananampalataya namin, sasamahan siya ng Panginoon. At ang totoo nun, sa mabuhay at sa mamatay, ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Yun ang nagpapadakila sa isang tunay na Kristiyano. Kaya even the humblest in God's kingdom is the greatest. Why? Because the humblest of all Christians, they know God. They know Jesus. Tanungin niyo yung katabi niyo, kilala mo ba si Jesus? Ito, tanong, kilala ka ba ni Jesus? Yun ang mabigat. Di ba? Talang tanong, kilala niya ba si BBM? Oo naman. Ang tanong, kilala ka ba ni BBM? Ayan ang problema. Marami nakikiama. Pero hindi naman pala anak. Mas lalong masaklap yung akala mo Kristiyano ka, yung pala hindi. Akala mo wala. Pero oo, meron. Ano nga ba yun? Anak? Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Let's give the Lord the best clap of praise. Sabihin nyo ulit sa katabi nyo, kilala mo ba si Jesus? Ay, tanong, kilala ka ba ni Jesus? Yun lang. Huwag kang ano-ano dyan. Dahil pagdating sa maluwalhating hinaharap, sa panahon ng paghuhukom, mababasa natin sa Matthew chapter 7, darating yung araw, ano sasabihin niya? Magsilayas kayo sa aking harapan. Hindi ko kayo nakikilala. Ano sasabihin ng ilan? Hindi ho ba't nagpalayas kami ng mga demonyo sa inyong pangalan? Nangaral ho kami ng iyong salita. Bakit hindi ho kami makapapasok? Ano sabi ng Panginoon Kristo sa Matthew chapter 7? Yun lamang gumagawa ng kalooban ng aking Ama, ang siya niyang kilala. Kaya let this be a warning to everyone. Your knowledge of the doctrine of God doesn't make you a better Christian. You may be good in memorizing Bible verses, but if you do not live the Word of God, that doesn't matter. That will never count. Ano ang problema? Sa panahon natin ngayon, ang lahat puro panlabas, externals. Ito ang dapat yung tatandaan mga magulang at mga kapatid. Bago maging pampubliko ang kasalanan, even before a sin becomes public, it was committed in private. Amen? Wag ko kayo magugulat kapag nandiyan yung kasalanan, mabubulaga kayo. Hindi yan nangyari ng ganun lang. Ginagawa yan ng palihim sa kadiliman. Kaya tatandaan ninyo, hindi lahat ng tumatawag kay Kristo ay talagang Kristiyano. Kaya ang pinakadakila sa kaharian ng Diyos ay yung mga taong nakakakilalang tunay sa Panginoong Hesukristo. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Yung pinakamalakas sa palakpak sa Panginoon. Patapos na po tayo, 3 lamang po ito. Why is the humblest Christian greater than John? Because the humblest Christian, no matter how humble you may be, you have experienced the promise of the Holy Spirit. Amen? Now this is something very interesting. While John himself was a product of a miracle, no less than a miracle, Elizabeth, in her advanced age, bore John. Saan ka nakakita, no? Sabi ng anghel, kinonfirm ng anghel, baog si Elizabeth. Pero nagbuntis, at hindi lamang ho against one odd. Hindi lamang ho baog ha. Baog na, matanda pa. So ibig sabihin, what are the chances na talaga magbubuntis? Walang-wala, medically speaking, di ba?
Pero tingnan po ninyo, nagbuntis si Elizabeth, and that was also by the power of the Holy Spirit. And we also begin to see that John the Baptist, he himself experienced the power of God in him. Pero tingnan po ninyo to. Pag binasa niyo po itong Joel chapter 2 verses 28 up to 29, pwede hubang basahin niyo to sa inyong mga bahay. Pag binasa niyo Romans chapter 8 verse 9 at saka Acts chapter 2 verse 33, mababasa niyo dyan kung paano gumagalaw at kumikilos ang banal na spirito. Pero kahit na ho sa buhay ni Juan Bautista, he is surrounded by miracles. He never experienced the Pentecost power of the Holy Spirit. Because the infilling, yung kapuspusan ng banal na spirito, ay nangyari lamang matapos umakyat muli ang Panginoong Hesus doon sa langit at muli niyang pababain ang banal na spirito nung araw ng Pentecostes. Kaya kahit na si John was moved by the power of the Spirit, he never really felt that same Spirit. Unlike us Christians, now, we are moving in the power of the Holy Spirit. Sa panahon po natin ngayon, hindi na lihim ang kilos ng Diyos. Ang pagkilos ng Panginoon ay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Amen po ba? Kaya nakakatuwa pong isipin, kahit kayo ho, ngayon na kayo'y Kristiyano na, mas dakila po kayo kay John the Baptist. Mas dakila nga kayo kay Moses eh. At mas dakila kayo sa kahit sinong propeta ng lumang tipan. Bakit? Dahil yung mga inaasahan nilang magaganap sa panahon nila ay hindi nangyari sa kanilang panahon, nangyari lang sa panahon nang dumating ang Panginoong Jesucristo. Kaya kayo at ako ay tunay na pinagpala. Dahil yung mga pangako sa lumang tipan, ang lahat ng yan ay naging ganap at totoo nang dahil sa Panginoong Jesucristo. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Yung malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Patapos na po ko. Kaya yung pag binabasa niyo po yung aklat ng Isaiah, lahat ng mga pangako doon ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaiah, hindi niya ho yung nakita sa kanyang panahon. Sino ang nakasumpong noon? Ang nakasumpong noon, yung mga disipulo na sa bagong tipan. At nakita nila ang lahat ng kaganapan ng kautusan sa buhay mismo ng Panginoong Jesucristo. Kaya talagang pinagpala ang mga tunay na Kristiyano. Sapagkat ang lahat ng pangako, lahat ng mga sinabi at binigkas ng Diyos sa lumang tipan ay nagkaroon ng kaganapan kay Jesucristo sa ating panahon. Kaya bilang pagwawakas, why is the humblest Christian greater than John? The humblest Christian is greater than John because we all are recipient of all of God's promises through Christ. Can I hear an amen? Can I hear an amen? At yan ho ang bagay na dapat ho ninyong ipagmalaki. Hindi ho dapat ho natin ipagmalaki na mas pinagpala ho tayo. There must be a humble rejoicing in us. We should not be proud to say that we are greater than they. No. It should bring a humble rejoicing in us that while we are sinners, God had mercy on us. At walang dapat ipagmalaki ang sino man. At nakita po natin dito, ano pong sabi, patotoo ng bagong tipan, truly, every promise in Scripture, whether it is in the Old Testament, whether in the New Testament, in 2 Corinthians chapter 1, verse 20, all of God's promises are yes and amen in the Lord Jesus Christ. And in Jesus Christ, all of our blessings are secured. Walang pagpapala ang hindi sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Hindi ho ba mas lalong pinagpala kayo kesa ho kay Juan Bautista at ng mga propeta nung una? Because all of God's promises to you is yes and amen through His Son, Jesus Christ. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, o ano na? May pag-asa ka ba? O, di ba? Ngayon yung matatanong sa sarili nyo, talagang may pag-asa ang tunay na Kristiyano. Bakit? May mapangahawakang pangako.
at walang pangako ng Diyos ang kailanmang napapako. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo mismo? Maglalaho ang langit at lupa, ngunit wala ni isa sa aking mga salita ang mapaparam. Heaven and earth will pass away, but my words forever will remain. And all of God's promises are yes and amen in the Lord Jesus Christ. Are you in need of healing right now? Claim your healing. By the stripes of Jesus, I am healed. Are you in need of blessings? I am more than a conqueror through Christ Jesus our Lord. Are you in need of His presence? I will never leave you nor forsake you. These are the promises of God through Jesus Christ. And none of them will fall. None of them will fail. Walang pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang hindi magkakatotoo. At yun ang ating kasapatan sa Panginoon. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Let's give the Lord the best clap of praise. Okay na kayo? Naintindihan niyo ba yung sermon ngayon? Ito problema eh. Siguro agree sa akin si Kuya Eric dito. Lalo na yung mga nag-aaral ng mga theology na yan. Madaling araw, may binabasa ako. Biglang tumunog yung private messenger ko sa FB. Karing! At may nag-post na isang estudyante namin sa ATS. At ipinamalita na yung pagkahulog na naman ng isang pastor. Itong pastor ho na to, hindi ho siya ordinaryong pastor. Napakahusay. Talagang mahusay na pastor, expositor, theologian, ginagamit mightily ng Lord. Pero, mismong nagbigay ng report, yung kanyang mismong church na dinidisiplina siya for an affair, an illicit affair. So ngayon, naririnig nga ni Sister Ruby, mayat maya yung kring, 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 ganun ang ganun yung private messenger ko. Kasi inuulan ako ng tanong ng napakaraming mga estudyante. Sir, anong gagawin natin? Meron na naman nung nahulog na pastor, meron na naman gano'n. Sabi ko, pakialam nyo. Buhay niya yan. Ang totoo niyan, hindi nagiging dakila ang isang Kristiyano dahil sa alam niya. Meron akong ipababatid sa inyo. Si Satanas ba matalino? Ay, anong sabi ng salita ng Diyos? Alam niya ang salita ng Diyos. Sa Matthew chapter 4, di ba? Anong ginagamit niyang talata? Kabisado niya ang Biblia eh. Pero may takot ba siya sa Diyos? O, yan ang problema. Marami, matalino. Marami alam yung Biblia. Pero ang tanong, may takot ba sila sa Diyos? Pag wala ka ng takot sa Diyos, you will never have fear of God. Sin is just around the corner. Amen po ba? Kaya ngayon, hindi na ako nagugulat ngayon kapag meron ako nababalitaang bumabagsak. Dahil yan ang mangyayari talaga sa mga huling araw. Maraming manlalamig sa pananampalataya. Kaya anong panalangin ko sa inyo? Anong inihiling ko sa inyo? Ipapanalangin nyo rin ako na huwag akong pababayaan ng Diyos na ako man ay mahulog. Dahil hindi tayo nakatitiyak sa ating mga sarili. Kay Kristo lamang tayo umasa. Amen po ba? Ito yung tinatawag nating kahit ikaw yung pinakaaba sa kaharian ng Diyos, dakila ka kung ikaw ay aasa sa Panginoon. Ngayon, sabi kong ganon, huwag niyong abalahin ang mga sarili ninyo. Bakit ito naging problema na ng church? Idolatry na yan. Iniidolo nyo na yung mga theologians na yan. Iniidolo nyo na yung mga preachers na yan. Kaya sa inyo na, doon na kayo nakafocus sa kanila. Kaya pag bumagsak sila, apektado kayo. Pero kung nakatingin kayo kay Jesus, walang dahilan para kayo manghina at manlata. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Sa Kanya lang kayo titingin. Pag ako tiningnan nyo bilang pastor ninyo, bilang tao, mahuhulog kayo. Matitisod kayo sa akin. Anong tingnan nyo? Tingnan nyo si Kristo. Hindi kayo matitinag. Amen? Yun ang nagpapadakila sa isang pinakamahinang Kristiyano. Dahil ang pinakamahinang Kristiyano tumatatag
kapag nakaangkla kay Kristo. Kaya takang-taka naman ako sa mga estudyanteng to. Huwag niyong guluhin ang mga sarili ninyo. Tuloy niyo lang ang inyong paglilingkod sa Panginoon. Dahil yung pagkabagsak niya, Diyos ang bahala sa Kanya. Ang alalahanin niyo, yung sarili niyong lakad sa Panginoon. Amen po ba? Tingnan niyo yung katabi niyo. Kumusta ba ang lakad niyan? Ika-ika na ba? O diretso pa? Pag nangihina, magpalakasan ha? At magpaalalahanan. Hoy, naging demonyo ka na yata. Magpaalalahanan tayo. Napakahalaga niyan. Ngayon, in conclusion, here's the question. Who is the greatest in God's kingdom? Pag hindi naman kayo tumumpak dyan, sasampalin ko na kayo talaga. Kanina ko pa sinasabi. Sino? Jesus. Amen ba? Baka sinasabi niyo si Muhammad, pa sasampalin ko talaga kayo. Who's the greatest? Buddha? Ay naku. The greatest in God's kingdom is, and that's why in this church, no other one is preached. Who do we exalt? Only Jesus. Pero, after Jesus, who is considered the greatest? Basa tayo. Sinong pinakadakila? Na mga sandaling yon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino pong pinakadakila sa kaharian ng langit? Tumawag si Jesus na isang bata, pinatayo sa gitna nila at sinabi, tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Sakto, pastor, nag-iisip bata na ako. Hindi ho iyan ang sinasabi dyan. Ano sabi ho dito? Ang sino mang nagpapakababa, na gaya ng batang ito, ang siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang katulad nito, alang-alang sa akin, ako ay kanyang tinatanggap. Ano ang meron sa mga bata na wala na sa matatanda? Ang mga bata, buong-buo ang pananampalataya. Amen? Ang mga bata, dalisay na dalisay kung magtiwala. Kaya pag kayo nangako sa mga bata, huwag kayong sinungaling. Diba? Ay, huwag kang mag-alala, may uwi si daddy pag-uwi. Alam niyo yung batang yon, hindi magdadalawang isip, may pera kaya yung tatay ko? Ano kayang ipambibili nun? Wala. Basta sa isip niya, pag pinangakuan mo, may dala ka. Hindi niya na usisain kung paano madadala yon. Basta buo ang kanyang pananampalataya. Bakit ang matanda nawawala ng pananampalataya? Kasi nga, nasisira ang pagtitiwala. Ang daming sumisira ng ating pagtitiwala. Di ba ang sabi mo, binata ka? Yung iba, ganyan. Tapos malaman-laman, may asawa pala. Di ba? Sabi mo, ibabalik mo sa katapusan pala ng mundo. Ang bayad mo. Di ba? Ang ganda-ganda ng suot, akala mo ang walastik, okay to. Naka-jackpot ako, ang yaman. Yung pala, mahirap pa, sa dilang mahirap. Yun ang nakasisira ng ating pagtitiwala. Yun ang sumisira sa ating pananampalataya. Bakit? Sinungaling ang lahat. Pero anong merong isang katotohanan? Let all men be liar, only God tells the truth. Kaya ang tunay na dakila sa kaharian ng Diyos, yung nananampalataya sa Diyos, bakit? Walang pagsisinungaling sa Diyos. At walang nagtitiwala sa Kanya ang kailanmang napahiya. Kailan kayo pinahiya ng Panginoon? Kailan kayo pinagkulang ng Diyos? Sino magsasabing wala akong trabaho? Ito ba na itsura? Ito walang trabaho? Mukha nga akong trabahador sa bangko, di ba? Oh. At ang taba-taba ko pa. Bakit? Dahil walang nagtiwala sa Panginoon, ang pinagkulang niya. Dahil ang lahat ng sa Kanya nagtitiwala ay laging pinagpapala. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? O di tapos na. Ang tanong ngayon, who is the greatest in God's kingdom? You are greater than John the Baptist because of Jesus. Even if John the Baptist is considered greatest by Jesus himself, no one is greater than Jesus. And if we belong to Jesus, there is no reason to be afraid. At ang dalangin ko po, maging kayo ng mga nakikinig sa pamamagitan
ng FB Live broadcast na to, manampalataya kayo sa Panginoong Jesucristo. Siya lang ang mapagkakatiwalaan po natin. Sa isang mundo na halos wala ka nang mapanghawakan, mapangahawakan natin ang pangako ng Diyos. Sandali po tayong yumuko at pumikit. Sa ilang saglit po ng katahimikan, tanungin niyo ang inyong sarili. Kumusta ka? Buo pa ba ang iyong pananampalataya sa Panginoong Jesucristo? Nagtitiwala ka pa ba ng buong buo sa Kanya? Sa umagang ito, mga magulang at mga kapatid, patuloy mong isuko sa Panginoon ang lahat ng iyong mga alalahanin. May sakit ka ba? May problema ka ba? Dumadaan ka ba sa matinding pagtatama? O baka nade-depress ka? Naapektuhan ng mental health mo? Remember this, you are not alone. Because even the least is greater than John. The least in God's kingdom is even greater than John. Because greater is He that is in us than he that is in the world. Mas higit ang Panginoong Jesucristo na nasa atin kaysa sa Kanya na nasa mundo. Tayo pong lahat ay tumayo. At sa ating pong pagkakatayo, pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon yung pong pinakamalakas na palakpak? Palakpakan po natin ang Panginoong Jesucristo. He is the greatest, the greatest, the greatest in God's kingdom. And greater is the Lord who is in us than he that is in the world. Blessed be your holy name, Jesus. You are the beginning and the end, the Alpha and the Omega. And those who put their trust in you will never be put to shame. Ang lahat ng sa'yo nagtitiwala, kailanman ay hindi mapapahiya.